laki oh, sobrang laki oh. Tingnan nyo. Parang sa Giant eh. Saan ba natin yung nakita? $99. Ito maganda rin to. Ang laki lang ng size. Hindi, ito yun oh. Ang laki niya. Ano yung size mo? Ano, 7. Yung white lang, te. Cute din to, ito oh. Yan yun, 7. Alam mo rin dito. Ito sa yung ito pa oh, sapat sa kabila. Ayan natin. Sakto lang sa sapatong malubot. Paglaw mo. Ang pangit lang. Tanga, abangan pa mo sakto lang. Parang maganda-ganda. Uy. Oo nga. Pero parang, alam mo yung mahaba siya. Pero kung sa nilapat mo nagiging... Yun nga, kaya ayoko. Parang ano laki naman ang paa ko na siya. Dito kami namili guys ng sapatos sa may Puma branch dito sa may IMM at marami pang ibang mga sapatos na pwede nyong bilhin dito. May mga Nike, Adidas, Under Armour, Skechers at kung ano-ano pa. I-check nyo na lang yung mismong shop nila kasi hindi kami nakapag-vlog dun sa ibang store. Dito lang kami mismo kasi dito kami bumili. Puma Palermo talaga yung first choice ko na sapatos. Kaya lang nung sinukat ko kasi siya kapag nilalapat ko na yung paa ko lalong lumalapad tignan. Kaya ayan, hindi ako makapag-decide sa dami ng options kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari sa buhay. Ito na nga lang yung sabi mo, ito yung ganito. Kasi sakto lang siya sa pakot eh. Ito yung pasyalan dito sa may City Hall. City Hall ata nila to. Hindi ko alam. Ginagawa nilang din tourist spot. Pero di ko sure if City Hall talaga nila to. Or picturean. Ayan, shoot eh. Ganda naman talaga mag-picture dito kasi oh, ayan, yung kabuuan ng area. Tapos ayun, meron parang pa-decoration doon. Celebrate Month of Love, Kinemberloo. And then, ayun, may escalator. Maganda sana dyan yung trend na yung pag-akyat mo may magandang view. Kaya lang hindi na siya pataas. Pababa na siya. Ewan ko ba kung pababa yan dati or pataas talaga. Isa din to sa mga Instagrammable place na dapat nyong puntahan dito sa Singapore. Bababa lang kayo sa MRT, sa may City Hall, and then hanapin nyo na lang maglakad kayo, mag-Google Map kayo. At sinasabi ko sa inyo, wag na wag nyong kakalimutan magdala ng payong dahil sobrang init sa mga panahong nagpunta kami dyan, mga hapon yata to or bandang tanghali. Kung ayaw nyong mapapawisan kayo, magdala kayo ng mini electric pan. Ito naman yung itsura ng front view ng mismong Chimes na simbahan. Super ganda pero super init din. Malalaman mo ding nasa tamang lugar ka na kapag may ganyan na nakadisplay sa labas. Pero kung wala, umalis ka kasi mali ang napuntahan mo. Ayun o. Tuwas Link. Tutuwas Link. On the way kami dito sa may Bugis kung saan maraming mga bilihan ng kung ano-ano. At tignan nyo yung itsura ng MRT station nila dito. Ang daming connection ng mga escalator Tapos ayan, nandito kami ngayon sa City Hall. So katabing station lang yung kailangan naming tawirin. After ng ilang minutes na lakad, ayan, nahanap na namin yung Bugis. Kung sa Pilipinas, meron tayong Divisoria, ito yung sa kanila, Bugis ang tawag, pero para din siyang Divisoria kasi maraming items na pwedeng mabili dito. May mga damit, sapatos, souvenir items na pangregalo sa mga marites nyong kapitbahay at kung ano-ano pang iba. Kung pupunta kayo dito, siguraduhin nyo na meron kayong enough time kasi ang lawak ng lugar, mag-ikot-ikot kayo bago kayo bumili kasi para ma-compare nyo kung saan yung mas mura. Marami din silang mga street foods dito iba't ibang klase ng pagkain, mga sapatos, mga bags, basta ang dami talaga, ang lawak neto kung iikutin nyo. After namin dun sa Bugis, dito naman kami pumunta sa may Haji Lane. Yung Haji Lane hindi nyo na need lumipat ng ibang station kasi nandito rin siya sa Bugis, maglalakad lang kayo. I-search nyo sa Google Map, aba.
Tapos, ito yung ilan sa mga stores na makikita nyo dito. Ang gaganda nung store nila dito. Mga retro, mga vintage. Ang dami nilang mga kakaiba at cute items na mabibili dito, te. Sinasabi sa inyo, huwag kayong magko-convert kung ayaw nyong ma-realize na wala kayong mabibili kapag kinonvert nyo dahil mahal talaga siya in reality. Disney Princess ni busog na. Ayang shop na yan, ang isa sa pinaka-favorite shop ko na pinasukan namin dyan kasi te, ang daming mga pang stationery, mga crafts na panggamit. Kaya lang, ang problema te, hindi ako nakabili kasi nagko-convert kami. Kaya yun yung advice ko sa inyo, diba? Huwag kayong magko-convert kasi te, sanay kami na tinitignan muna yung price ng isang item or ng product bago namin bibilhin. Pero ayun nga, balik tayo dito sa video. Ayan, pumasok kami sa thrift store na nandito sa may Haji Lane at ang masasabi ko, ang liit nung ukay-ukay nila dito te sa Haji Lane. Pero ang ganda naman talaga nung loob. Ayan te, ganyan lang kaunti yung mga damit na pagpipilian nyo. Eh di ba nasanay ako sa Pilipinas na grabe yung rack, ang dami, sunod-sunod, magkakatabi. Tapos yung range te, parang mga nasa 10 Singaporean dollars pataas. Lahat ng thrift store te na nasa Haji Lane talagang papasukin namin kasi naghahanap ako ng additional outfit ko at bukod pa doon, naghahanap tayo ng damit na something kakaiba. Ayun te, onti lang din yung choices, tapos wala pa dyan yung style ng damit na hinahanap ko. Yung fashion ko te, wala dito. Ito naman yung isa sa favorite kong thrift store na nandito sa may Haji Lane. Kasi tignan nyo te, sobrang kakaiba yung style ng damit na binibenta nila. Sobrang colorful at sobrang vintage nung mga damit na binibenta nila dito te. Kakaiba, talagang first time ko lang makita ng mga ganyang style ng outfit or ng fashion. Kung titignan nyo per piece, para lang siyang mga retasong tela na pinagdikit-dikit at nakabuo sila ng isang bagong dress, ganun. Yun nga lang, ang expensive nung mga outfits kasi parang nasa 100 Singaporean dollars ang isa. Wag na kayong magtangka na mag-convert, masisira ang buhay nyo. Kinabukasan, on the way to Merlion naman ang target namin. Bumaba kami te sa station ng Raffles, tapos dun kami sa may exit H. Isa to sa mga tourist attraction nila dito na talagang ang dami-daming tao palagi. Paano naman kasi te, ito yung trademark nila na talagang nakapunta ka sa bansa ng Singapore. Kaya dito sila lahat nagpipicturan. Diyan mismo sa spot na yan, kung saan nakatayo si ante na naka-black, diyan kami nagpicture-picture te kasi mas makikita nyo yung Merlion tapos wala pang ibang tao katulad na ganyan karami dun sa kabilang side. After namin sa Merlion, naisipan namin magpunta sa may Chinatown. At dito kami binaba nung bus na sinakyan namin sa may Maxwell banda at meron silang food center dito te. Tamang-tama, hindi pa kami nanananghalian kaya dito na rin kami kakain. After namin doon, ayan na, dumiretso na kami sa mismong Chinatown na kung saan marami kang pwedeng items na bilhin. Para din siyang style ng Bugis Junction te, para din siyang Divisoria ng Pilipinas, ganun yung atake pero nasa labas naman kayo. Meow, 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 meow. Nabanggit ko na sa inyo te, ilang beses na, paulit-ulit na isa sa mga kailangan nyo dito sa Singapore ay sombrero kasi nga napakainit kapag naglakad-lakad kayo. Ako mismo, nagdala ako ng sombrero pero hindi ko na alam kung saan napunta. Nawawala na siya kaya ayan, bibili ako ng ibang sombrero ko te. Ito yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan pero masaya ka kapag nabili mo. Price guys! Isa lang $690. Convert nyo para sa late-late na yan. Ganito kasi yan oh, dito oh. Oh, ayan oh. Ganyan oh. Oh, di ba ang ganda? May bag ka na, may bag ka pa. Hindi ko yan binili te. Basher kasi yung cameraman ko eh. After namin dun sa Chinatown, dito naman kami next. Papunta kami ng Farrer Park dahil dediretso kami sa may Mustafa. Sa mga hindi nakakaalam te kung ano ang Mustafa, bilihan din siya dito sa may Singapore ng mga pasalubong. Pwedeng pasalubong tsaka mga kung ano-anong items. Sobrang dami dito. Yung mga pinapadala sa inyo na balikbayan box na may mga lamang body wash, possible dito yung binibili te kasi ang mura lang dito eh. Para siyang isang sobrang
napakalaking supermarket. Isa pa din sa gusto ko dito, te, sobrang dami nilang tindang pabango. Grabe. Meron sila dito ng mga pabango na amoy pang mayaman, amoy bagong ligo, amoy baby, amoy pauwi na, halo-halo talaga. Ito, te, yung section na to na pinuntahan namin, puro pabango lang talaga yan nandyan, as in, napakaraming pabango. Ito, Versace, on the floor. Amoy alcohol. Alcohol na medyo mabango. Ito. Amoy titang mayaman. Bibigyan ko kayo ng amoy ng pabango lahat para makapili kayo kung anong bibilhin nyo, guys. Amoy bagong ligong pogi. Ito. Ayun, bagong ligo pogi na naghihilod. Ay, ano to? What is this? Mukhang panghugas ng pinggan. Pero amoy panghugas ka din ng pinggan. Pabango ba talaga to? Ang cute ng packaging pero X, ito. Ano to? Ay, amoy bus. Nakakahilot eh. Ito tayo. Uy, amoy cotton candy ka dito, te. Bubble gum. Parang papapaking ka ng langgam dyan. Ito. Amoyin ko. Hindi ko masabi. Pero ang bango niya. Hindi siya masakit sa ilong. Parang, ayan yung pag naamoy mo yung katabi mo, sisinghot-singhotin mo ulit, te, sa bango. Ito, amoy. Hindi ko masabi, te. Parang walang amoy. Ito, mukhang kiwi. Alam niyo yung kiwi, yung pang shine ng sapatos? Ganun. Walang amoy. Hindi ko maamoy. Ito, ang cute ng packaging niya, te. Pang mayaman. Wala ring amoy. Yun na nga yan. Nasinghot na ata nila lahat kaya wala nang amoy. Meron dito, te, yung mga magaganda yung balot, eh. Ito, mukha kang mayamang tita. Ba't ganun? Amoy, plastic. Ito, te, Billie Eilish. Ito, amang bangot po, te. Amoy siya. Amoy marshmallow. Billie Eilish, ba't naman ganito yung packaging? Hirap naman i-store niyan. Kasi dami pang pabango, te. Ayan, te, puro pabango. Wala nang kamakayang pabango. Hindi na nanawa sa pabango. Pero, at doon na nagtatapos ang ating part 2 ng Singapore. Abangan nyo, te, may susunod na part pa.